1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C. At saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Sunday! Happy blessed Sunday sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay at sana lahat kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so syempre saya lang ng feeling dahil pagaling na tayo, di ba? Galing nga tayo sa masamang pakiramdam at ngayon naman ay feel good na ang nararamdaman ko. Medyo sumisigla na uli ang aking katawan at ang aking ganda. Charot. Anyway, ganun talaga. So, kailangan nating alagaan ang ating katawan para sa ikabubuti ng ating kalusugan. At eto nga, syempre, gusto ko rin batiin ang lahat ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. At saka, syempre, kay Christine Ann Perez na talaga naman lagi nakasuporta dito sa Mama Sam Vlog. Maraming salamat. At saka, syempre, sa inyong lahat, maraming salamat. At eto na, syempre, marami tayong hinandang chika. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Top 3 handsome ng Man of the World 2024. Ito ay sina Miss Venezuela, Philippines, and France. Well, ang masasabi ko, ang bongga. Ang gugwapo nila. Talagang hindi lang sila gwapo, mga yummy pa. Diyos ko, parang gusto ko nga kumanta ng It's Raining Man! Boom! Hallelujah! It's raining man! Amen! O, yun, baka umulan. So, yun, umulan ng kagwapuhan talaga dito sa Man of the World, lalo na nagpakitang gilas at ipinakita ang ganda ng katawan ni Mr. Philippines. Masasabi ko, oh my gosh, para siyang si Superman. Gusto ko lumipad na nakayakap sa kanya. Ganon! Ang gwapo kasi. Ganda ng katawan, no? Gano'n kaya kainit ang katawan nito. At hindi lang yun, si Mr. France na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang yummy. At hindi lang, talaga si Mr. Venezuela talagang masasabi ko, pinakamasarap sa kanila. Charot. So, yun. Anyway, sabi ko nga, panalo tong mga to. At sabi nga ni sa akin, ni Christine Ann Perez, Mama, sana panood mo ba? Kasi yung Notre Dame daw ni Mr. Italy, talaga daw, bakat na. Sabi ko naman, hindi ko siya napanood kasi nga, busy ang lola ninyo nung nakaraang araw, di ba? Masama nga yung pakiramdam, tapos may ginagawa pa. Anyway, congratulations sa Man of the World. At talaga namang masasabi ko, hindi lang kayong pampamilya, pang sports pa, diba? Diyos ko, nakakaloka. Gusto to ni Jason Ortega, well, ganito, Diyos ko, parang gusto niya rin kumanta ng It's Raining Man! Boom! Hallelujah! O, diba? Diyos ko, nakakaloka. Diba? Talaga naman, mapapalunok ka na lang sa kagwapuhan nilang lahat. Ang swerte ng mga jowain neto, no? Diyos ko, pag ako naging jowa neto, Diyos ko, minuto lang ang pahinga. Charot! So, yan. At ito na nga, syempre, gusto ko rin naman i-welcome back ang ating Queen from Supranational mula sa Europe to Philippines. Nagbalik na nga si Alethea Ambrosio. At talaga namang masasabi ko, ayun, sobrang ganda talaga ni Alethea. At syempre, successful ang laban niya sa Miss Supranational. Doon nga sa mga nagsasabi na hindi naman to gaano kagandahan, walang ilalaban, pero ayan na. Nakabalik na siya with crown. Dahil siya ang tinanghal ng Miss Supranational Queen Asia and Oceania, di ba? So sabi ko nga, miski papano ay talaga naman may naiuwi pa rin corona ang ating pambato sa Supranational. Hindi man siya nanalo ng Miss Supranational, talaga namang ramdam natin yung tagumpay. So sabi ko nga ngayon pa lang, ay nako, winner na talaga ang talaga namang masasabi ko.
panalo, di ba? And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Michelle Arceo, tingin mo, sasabak ba sa Miss Grand ngayon taon na to, sa Miss Grand Philippines? I don't know, dahil yung tinanong ko yung mami niya, ang sabi naman ay sasali nga daw. Pero yung tinanong ko uli, sa amin ganun, hindi pa daw muna. So hindi ko sure kung ngayon taon o sa susunod na taon. Basta ang alam ko, may plano siyang sumali sa Miss Grand Philippines. Hindi ko lang alam kung etong taon na to. Kung sasali si Michelle Arceo, syempre magiging happy yung mga tagahanga ni Michelle Arceo. Isa na ako doon. At talaga namang masasabi ko, ang beauty ni Michelle Arceo ay pang Miss Grand Philippines talaga. Kasi yung ganda niya, no? But tingnan natin sa kanyang pagbabalik kung ito ba ay aariba ng bonggang-bongga at siya na nga ba ang susunod nating Miss Grand Philippines. So ikaw ba, gusto mo bang naging Miss Grand Philippines si Michelle Arceo? So i-comment mo yan. At ito, syempre, Miss Grand Indonesia. Gawa na. Charot. So yun, gawang-gawa na nga at ready na para sa laban niya sa Miss Grand International. Ang bagong Miss Grand Indonesia, talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang ganda-ganda-ganda niya na, ang ganda ng ilong, ang ganda ng mukha, talagang pinagawa siya ng bonggang-bongga. Hindi ko lang alam kung pinagawa din yung boobs. So, di ba? So, yun. Alam naman natin na pag si Ivan kasi, talagang mini-makeover niya talaga yung kandidato niya, ang kandidata niya, at talagang pinapagawa niya ng magandang-maganda para pagdating sa Miss Grand, kumabog. Wala namang problema sa Miss Grand kung ritokada ka. Basta ang importante ay maganda ang nakikita sa'yo. So, yan. At na-remember ko noon si Sofia, ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga magpagawa. Kaya ayun, naliguwak siya sa top 5. At sinisi siya ni Ivan kasi hindi siya nakarating. Pero kasi si Ivan kasi nilalaban niya talaga yung corona ng Miss Grand. Gusto niya talagang maging Miss Grand ang Indonesia sa pangalawang pagkakataon. Pero feeling ko, hindi mangyayari yun. Charot. So yun. Kasi dapat sa Philippines na muna ibigay bago sa Indonesia. Diyos ko, abuso naman sila. Charot. Anyway, so parang feeling lang niya may laban lagi ang Indonesia sa Miss Grand. Pero ang totoo doon, hindi niya alam, hindi naman sila ang target. Charot. So, yan. Anyway, good luck. Good luck sa Miss Indonesia ngayong taon na to. At eto nga, maraming nagsasabi na ang mga beauty queen natin ngayon ay from Cordilleras. So Mama Sam, tingin mo, papatok ba ang beauty nila pagdating sa international pageant? Katulad na lang syempre ni Mayra Isguera, and then din si Tara Valencia at si Krishna Gravides, na talaga namang masasabi ko, my gosh, ang gaganda nila, di ba? Si Tara Valencia para sa supranational sa susunod na taon, si Mayra Isguera naman para sa Miss International sa susunod na taon, and then of course si Krishna Gravides para naman sa susunod na taon. So ang masasabi ko, dapat silang maghanda. Hindi naman kasi pwedeng ganda lang ang i-offer natin pagdating sa international pageant. Lagi natin tandaan yan, hindi puro ganda. Kailangan talaga ng gawa, kailangan ng action, kailangan ipakita kung ano ang kalibre na meron ang Pilipinas pagdating sa entablado ng international pageant. At hindi to dahil sa oy, nako, maganda siya, mananalo na. No. Kailangan nila syempre ihanda yung sarili nila kung saan pageant ba sila lalaban. Katulad nilang ni Tara Valencia, pagandaan niya ang attacking pang Miss Supranational. At feeling ko naman malaki yung chance niyang manalo, di ba? Dahil kung gagawin niya yung best niya, kakabog naman siya ng bonggang-bongga, di ba? Kasi kung wala siyang gagawin, tapos alam niya kung saan siya mahina na aspeto pero hindi niya yung ini-improve, walang mangyayari. So kailangan i-improve niya yung sarili niya doon sa mahina na aspeto siya. Huwag siyang mag-focus doon sa malakas na aspeto siya kasi parang yun ipapolish na lang . Pero yung part na yung dapat niyang gawin na talagang dito mahina ako dito, lalo na yung comm skills, di ba? Medyo parang doon sumasablay-sablay talaga siya.
So, dapat niyang pag-igihan doon. Kasi pagdating sa supranational, kung hindi ka naman nakakakuda, edi wala ka din, di ba? So, yon. So, good luck kay Tara Valencia. Naniniwala ako na may laban siya. Pero, dapat ayusin niya at pag-igihan pa niya yung dapat niyang paghandaan sa competition na to. So may 1 taon siya para ihanda yung sarili niya. Si Myra Isguera naman, to be honest, wala naman nang dapat i-eksena sa kanya kasi lahat naman ay talagang palong-palo para sa kanya. So ako para sa akin, itong si Myra Isguera, malaki yung chance niya na makuha ang corona ng Miss International sa susunod na taon. Pero syempre dapat siguro mag-prepare pa rin siya sa mga bagay-bagay katulad ng sobrang payat niya. So dapat dagdagan niya yung laman niya konti para mas bongga, di ba? So yon. So ako naman pagdating sa kanyang comm skills, pagdating sa kanyang tawag dito styling, pagdating sa kanyang performance, talagang complete package na siya. Hihintayin niya na lang yung laban niya sa susunod na taon. Medyo matagal-tagal pa naman. So, kumain na muna siya ng madami para, alam mo, magkalaman konti at mag-relax. Di ba? And then, of course, eto, si Krishna Gravides, ako naman, ang masasabi ko naman kay Krishna, hindi perfect si Krishna para sa Miss World. Pero nandoon na malaki yung chance niya na makauwi ng ikalawang corona ng Miss World, lalo na kung pag-iigihan niya. So siguro ang Miss World sa susunod na taon pa, so kailangan lang niya siguro muna mag-focus doon sa mga, ano ba yung mga kailangan niyang ihanda para sa laban niya sa Miss World, tulad na lang ng mga charity ever, tuber channels, yung mga kung ano-ano pa mga dapat niyang gawin. Kasi potential na maiuwi niya ang corona ng Miss World, lalo na gusto siya ni Madam Julia at siya ang ipinili ni Madam Julia na manalo sa competition na to over Jasmine Omay. So yun, so ibig sabihin nun, talagang nakikitaan siya ng potential na pwede siyang maging Miss World. At ayun, siguro i-ready lang niya yung sarili niya. Huwag niyang sayangin yung pagkakataon na alam mo yun, na pwede kang makasungkit na ng corona sa international. So, syempre, kaagibat dyan, syempre yung sipag, tiyaga, at saka alam naman natin, may mga charity sila. So, dapat mag-focus siya doon. Hanapin niya yung dapat na pagluunan ng pansin, di ba? Na charity work dito sa Pilipinas. Kasi yun yung kailangan niya talaga para ilaban niya yung sa Miss World at mas maging matibay at matatag yung kanyang organization sa yung laban niya para doon sa Miss World. So yun. So magaling, maganda itong si Krishna Gravides. Kailangan lang i-develop pa ng more para sa mga kulang niya dito sa laban niya sa Miss World. So, kaya-kaya niya yan, di ba? So, yon. So, sa kanilang tatlo, masasabi ko, bongga na, perfect pa, di ba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na si Krishna na nga ba ang susunod na Megang Yang natin? Why not? Di ba? So, kung siya yung, kumbaga parang, kung siya yung napili ni Madam Julia, so, ibig sabihin, malaki yung potential na siya ang maging next Miss World natin. Ako naniniwala ako na possibility na talagang mangyari to dahil nakikita naman natin din yung potential. Sabi ko nga yung ganda nandiyan na. So kailangan na lang ng konting action para alam mo yun mas mapabilib nila si Madam Julia kasi alam mo naman si Madam Julia, the more na mas perfect yung charity work mo, yung mga ever china mo, panalo ka. Dahil kung hindi, kapag niligwak nila to, ay nako, good luck dito sa Miss World, di ba? So, yan. So, pag hindi nila pinanalo to si Krishna Gravides doon sa Miss World, just ko nag-ready ka na, Madam Julia, dahil magiging the most cooking show ka sa mata ng mga Pilipino. Charot. So, yan. Anyway, good luck kay, kay Krishna Gravides. Ako naman naniniwala naman ako na pwede naman niya may uuwi ang second crown ng Miss World sa ating bansa. Kasi parang andyan na di ba? So parang nararamdaman na natin at nafe-feel na natin na talagang gusto siya ni Madam Julia. Remember, Megang Yang, gustong-gusto ni Madam Julia. So malay mo, si Krishna Gravides ay maging isa na sa mga reyna ng Miss World ng ating bansa. So, ang hirap manalo dito sa Miss World, no? Sa totoo lang. Pero ako naman kasi tiwala naman ako kay Krishna na kayang-kaya niya yan. At magtiwala lang tayo ng todo-todo. Dahil, alam mo yon,
yung possibility papasok dyan. So, hihanda lang ni Chris na siguro talaga yung sarili niya. No? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo ng bonggang-bongga? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! See you tomorrow guys. Thank you!